Ang kasalukuyang Iran-Israel war ay nagsimula sa sorpresang pagbomba ng Israel noong madaling araw ng Biyernes na ikinasawi ng ilang Iranian high-ranking military officials at scientists na may malaking papel sa nuclear program ng bansa. Kaya't walang sinayang na oras ay agad gumanti ang Iran sa pagpapalipad ng mga drone at missiles sa mga mahalagang syudad ng Israel tulad ng Tel Aviv at Jerusalem. At bagamat na-intercept ng Israel ang karamihan ng mga projectile mula Iran, ay may ilan pa rin nakalusot dahilan upang masawi ang ilang mamamayang Israeli. At simula nun ay hindi na tumigil ang palitan ng pananarget mula sa dalawang mortal na magkalaban hanggang sa ilang araw na ang nakalipas. Kaya't sa videong ito ay ating pag-usapan ang latest update sa mas lalong tumitinding bakbakan ng dalawang panig. Sino ang mas nakakalamang pagdating sa tagumpay na pananarget sa kalaban? Sino ang may bintahe sa pagtagal ng gerang ito? At ano ba talaga ang pakay ng Israel at Iran? At ano ang gusto nilang mapala sa gerang ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Nakailang gera na rin ang Iran at Israel sa mga nakalipas na taon, subalit ito ang pinakamalaki nilang salpukan na ayon sa mga eksperto ay maaaring tumagal at umusbong sa mas malawakang gera. Bagamat wala pa namang naganap na direktang komprontasyon ng kani-kanilang mga puwersa sa lupa, bukod na lamang sa palitan ng pambobomba at pang-aatake gamit ang mga drone at missiles ng Iran laban sa mga targeted aerial strikes ng Israel gamit ang kanilang maaasahang Air Force. Dahil sa distansya ng dalawang panig, ay tila imposibleng magaganap ang direktang gera na kakasangkutan ng ground troops ng dalawang bansa. Kaya't maraming war expert ang nagsasabi na masusukat sa aerial warfare ang kahihinatnan ng kanilang pagtutunggali. Ngunit sino nga ba talaga ang nakakalamang sa dalawang panig? Sa panig ng Iran, tila ba napag-iwanan na ito pagdating sa Air Force dala ng ilang taong sanctions laban sa kanila? Tinatayang nasa 350 lamang ang mga eroplano at attack helicopters ng Iran na pawang mga outdated na walang panama sa moderno at makabagong mga eroplano ng Israel. Subalit alam ng Iran ang kakulangan nilang ito, kaya naman bumawi sila sa pagmanufacture ng libo-libong drones at ballistic missiles na may kakayahang tumarget sa loob ng Israel anumang oras na nanaisin ng Iran. At ang mas matindi pa ay naperpekto ng Iran ang paggawa ng hypersonic missiles na mahirap i-intercept maging ng pambatong defense system ng Israel. Sa katunayan ay ilang oras lamang matapos ang unang wave ng Israeli attacks noong Biyernes na tumarget sa mga nuclear facility ng Iran at mga matataas na opisyal at scientist nito ay agad rumesbak ang Iran sa pagpadala ng 200 drones. Bagamat na-intercept agad ang mga ito ng Israeli Air Force bago pa man makapasok sa loob ng Israeli airspace. Dahil dito ay agad pang nagpalipad ang Iran ng mahigit 4 na dosenang hypersonic missiles kasabay ang hindi mabilang na cruise missiles na ang ilan ay nakalusot sa mga syudad ng Jerusalem at Tel Aviv noong gabi ng Biyernes. Dahil dito ay ilang komunidad sa Israel ang sumabog dala ng pagtama ng missile pati na ang pagbagsak ng debris mula sa kalangitan dahil sa pag-intercept ng Iron Dome ng Israel sa mga paparating na missiles, bagamat may ilan pa rin mga sibilyan ang napuruhan. Bagamat kilala ang Israel sa pagiging handa sa depensa sa ere dahil sa tanyag nilang Iron Dome, hindi pa rin naman ito 100% na garantisadong masasalo ang lahat na paparating na projectile, lalo na kapag hypersonic missiles ang pinag-uusapan. Para sa madaling pagpapaliwanag, binubuo ng 4 na stages ang air defense system ng Israel. Ang outer line of defense ay ang THAAD air defense system na supplied ng US na kayang mag-intercept ng paparating na missile sa radius na 150 kilometers. At kapag ito ay nalusutan, ay sasalo naman ang Arrow defense system sa radius na 100 kilometers. At ang inner line of defense sa oras na sumablay pa rin ang outer line ay ang David Sling sa radius na 15 kilometers at ang pinakahuli ay ang Iron Dome na nakakalat sa buong bansa at sa mga matataong lugar malapit sa mga syudad ng Israel na siyang sumasalubong sa projectile sa loob ng radius na 10 kilometers habang ito ay nasa ere pa.
Bagamat tila imposibleng malusutan ang sistemang ito, subalit dahil sa dami ng stockpile ng Iran ng missiles at drones ay gumagamit sila ng daan-daan ng mga ito at sabay-sabay na pinapalipad upang ma-overwhelm o mahirapan ang depensa ng Israel dahil sa iba't ibang bilis, altitude at direksyon ng kanilang pananarget. Kaya makikita sa mga video sa internet ang pagliwanag sa kalangitan ng Tel Aviv habang sumasabog sa area mga missile mula sa Iran. Subalit sa isang iglap ay may dalawang mabilis na liwanag ang bumagsak sa lupa na ibig sabihin ay mga missile na nakalusot at tumama sa mga civilian area na ikinasawi ng ilang Israeli civilians. Dahil dito, lalo pang pinalakas ng Iran ang kanilang opensiba sa mga sumunod na araw hanggang sa umabot na sa 370 missiles at mahigit 100 drones ang kanilang pinakawalan na naging dahilan ng pagkasawi ng 24 na katao at pagkasugat ng 592 pa at inaasahang dadami pa ang mga ito sa pagsapit ng mga araw nitong linggo. Tinamaan rin umano ng Iranian missile attack ang isang oil refinery at power grid system sa loob ng Israel. Ngunit hindi maiiwasang punahin ng mga Israeli at mga pro-Israeli group na tila pawang mga civilian targets ang tinatamaan ng Iran kumpara sa mga nuclear site, mga opisyal ng gobyerno at weapons depot na tinarget ng Israel. Sa panig naman ng Israel ay lalo rin nilang pinaigting ang kanilang pananarget na tila walang makakapigil sa kanilang mga eroplano na maghatid ng bomba paloob ng Iran dahil ayon sa IDF ay napulbos na nila ang karamihan ng air defenses ng Iran sa unang araw pa lamang ng opensiba at nagpadala pa sila ng karagdagang 70 fighter jets sa pangalawang araw na ang tanging misyon ay targetin lamang ang mga depensa ng Iran. Kaya't ayon sa mga eksperto ay malaya na ngayon ang mga eroplano ng Israel na makalabas-pasok sa Iran anumang sandali na kanilang nanaisin na walang palag mula sa Iran. Ito umano ang dahilan kung bakit may mga panibagong military official na naman ng Iran ang nalagas tulad ng pinuno ng Intelligence Bureau ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps na si Mohammad Kazemi, pati na ang kanyang kanang kamay na si Hassan Muhakik at Intelligence Officer Mohsen Bagheri. Patunay lamang ito kung gaano ka-targeted at precise ang mga pananarget ng Israel gamit ang kanilang mga eroplano. Ito umano mismo ang dahilan kung bakit imbes na missiles ay mahilig gumamit ang Israel ng mga fighter plane upang maglaglag ng bomba sa Iran dahil mas accurate ito at kaya nitong mag-refuel at bumalik na naman sa misyon upang gumawa ng panibagong airstrikes. At sa aspetong ito ay malinaw na nakakalamang ang Israel laban sa Iran. Ayon sa latest na datos, aabot sa 581 ang total na eroplanong pandigma ng Israel at 240 dito ay pawang makabagong fighter planes tulad ng F-15 at F-16 at meron din silang 45 F-35 stealth fighters na madalas nilang ginagamit sa paglaglag ng bomba sa loob ng Iran dahil sa tila imposible itong madetect ng radar. Bukod sa intelligence chief na napatay, ay tagumpay rin umanong tinamaan at napaslang ng Israel ang 4 pang matataas na general ng IRGC noong unang araw pa lamang na sina Mohammad Baghderi, Hussein Salami, Golami Rashid at Amir Ali Hajizadeh. Karamihan naman sa kanila ay napaslang habang nasa loob ng kanilang mga tahanan sa Tehran sa pamamagitan ng laser-guided missiles na pinakawalan ng mga eroplano gamit ang impormasyong bigay sa kanila ng Mossad operatives na nakapasok sa loob ng bansa gamit umano ang cellphone signal mula sa telepono ng mga naturang opisyal at internet data na na-access ng Mossad. Bukod sa mga general ay napaslang din ang isang mataas na opisyal ng nuclear program ng Iran na si Feridun Abbasi at 4 pa niyang mga kasamahang scientists na may mahalagang papel din upang maisulong ang kanilang paggawa ng nuclear weapons ayon sa mga Middle East expert na nakausap ng BBC. Dahil dito ay pinatigil na umano ni Ayatollah Khamenei ang internet connection sa buong bansa bilang pag-iingat na baka matrack pa ang iba nilang mga opisyal sa pamamagitan ng online activities nito. Maging si Khamenei mismo at ang kanyang anak ayon sa ulat ay inilikas na rin sa isang sekretong bunker upang makaiwas sa pananarget ng Israel. Subalit kung paniniwalaan natin ang isang ulat na lumabas ay nakahanap na umano sana ng tsansa ang Israel na paslangin si Khamenei nitong nakaraang araw. Subalit pinigilan umano si Benjamin Netanyahu ni Donald Trump upang ito ay huwag matuloy. Pero ayaw itong kumpirmahin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ngunit ayon sa Iranian state media na bukod sa mga military facility ay marami umanong nadamay na sibilyan
Iran sa opensiba ng Israel na aabot na sa 224 katao at nakiusap ang pamunuan ng Iran sa mga bansa sa gitnang silangan na makiisa sila laban sa Israel. Dahil sa dami ng sibilyan na nadadamay, muling naglabas ng mensahe si US President Donald Trump na may tsansa pa umano ang Iran na makipagdialogo upang mahinto ang gulo. Subalit nagpahayag ang Iran na wala silang balak na ito'y gawin hanggat hindi nila natatapos ang counter-offensive nila laban sa Israel. Dahil sa civilian casualties, agad namang nilinaw ni Israeli Defense Minister Israel Katz na wala silang intensyon na saktan ng mga residente ng Tehran kasunod ng kontrobersyal niyang pahayag na ginawa noong umaga ng parehong araw sa social media platform na X. Gusto kong linawin na wala kaming layuning saktan ang mga residente ng Tehran, di tulad ng ginagawa ng isang mamamatay taong diktador ng Iran laban sa walang habas nilang pananarget sa mga mamamayan ng Israel. Ayon pa kay Katz, ngunit sa kanyang paglilinaw, idinagdag niya na ang mga taga-Tehran ay kailangang magbayad ng kapalit sa diktadoryang kanilang sinuportahan at kung ayaw nilang madamay ay lumikas na sila mula sa kanilang mga tahanan at sa mga lugar na malapit sa mga military site at nuclear facility na obvious na tatargetin ng Israel. Sa kabila ng mensahe ni Trump, tumanggi ang Iran na makipagnegosasyon sa Estados Unidos habang patuloy umano ang pag-aatake ng Israel sa mga lungsod nito. Ayon sa isang Iranian diplomat na nakausap ng CNN, sinabi rin ng naturang diplomat na hindi totoo ang mga ulat na humiling ang Iran sa Oman at Qatar na mamagitan para sa tigil putukan sa Israel at muling simulan ng negosasyon ukol sa nuclear program nito. Dagdag pa ng diplomat, walang eksaktong petsa kung kailan matatapos ang gagawing pagganti ng Iran. Samantala, sinabi ni Oman Foreign Minister Badir bin Hamad al-Busaidi na kanselado na ang ika-6 na round sana ng negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington na dapat sanay naganap sa Oman kahapon. Gayunpaman, idiniin niya na ang diplomasya at dialogo ay ang tanging daan lamang tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Gayunpaman, sa pahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nitong Sabado, sinabi niya na hindi makatarungan ang pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos sa gitna ng mga pag-atake ng Israel sa kanila, kaya wala silang balak na gawin ito. Samantala, hindi lamang mga tao sa Iran ang nagdiwang sa tagumpay na pagpasok ng ibang missiles ng Iran sa Israel, dahil pati ang mga Palestino ay nagdiriwang din at nakikiisa sa Iran. Sa katunayan ay iniulat ng Israel na sinalakay nito ang ilang kulungan matapos marinig ang mga presong Palestino na nagdiwang sa kasagsagan ng Iranian airstrikes laban sa Israel. Ayon sa Israel Prison Service, narinig ang mga tunog ng selebrasyon mula sa mga presong Palestino sa isang kulungan sa gitnang bahagi ng bansa. Dahil dito, ipinatawag ang Elite Medsada o ang Police Force Unit upang isagawa ang pag-raid sa mga selda at alisin ang mga sangkot na preso. Sa isang video na ibinahagi ng Prison Services, makikita ang mga armadong tropa na sumugod sa mga kulungan at ilang preso ay nakadapa sa sahig habang nakatali ang mga kamay gamit ang zip tie. Ang iba naman ay nakapiring. Maraming preso ang inalis sa kanilang mga selda nang nakayuko at nakatali ang mga kamay sa likod. At ang lahat ng ito ay nagaganap habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel sa paglipas ng mga araw na nagdudulot na ng malaking panganib hindi lamang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa rehiyon at asahan pang mas lalo pa itong titindi sa mga darating na araw. Suma total, maraming mga eksperto ang naniniwala na malinaw na may upper hand ang Israel sa gerang ito dahil sa dami ng pasilidad at mahahalagang opisyal ng Iran na kanilang nasira at napaslang. Ngunit hindi rin umano matatawaran ang kakayahan ng Iran na magdulot pa ng pinsala laban sa Israel dahil nasa posisyon pa rin ito ang libo-libong drones at missiles na maaari nilang pakawalan anumang oras kaya hindi maaaring magpakakampante ang Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang ultimate goal ng kanilang opensiba bukod sa tuluyang masira ang kapasidad ng Iran na gumawa ng nuclear weapons ay nais din ng Israel na magkaroon ng regime change o pagpalit ng pamumuno sa Iran. Paulit-ulit na hinimok ni Netanyahu na mag-aklas na umano ang mga sibilyan ng Iran laban sa rehimen na nagtulak sa Iran na maghirap at maging isolated sa mundo at ibalik ang demokrasya sa bansa. Subalit ayon sa mga eksperto ay tila isa itong mahirap na misyon dahil kahit maraming Iranians ang hindi sang-ayon sa pamamalakad ng rehimen ni Khamenei, hawak pa rin ito ang halos lahat ng sangay ng gobyerno at ang militar at kapulisan at ang sinumang tao na kukontra sa kanya ay alam na agad ang kahahantungan.
Tulad ng slogan ng Iran na Death to America at Death to Israel, malinaw umano na hangad ng Iranian regime na burahin ng Israel sa mapa. Kaya ito ang dahilan kung bakit sila nagpapalakas ng uranium upang gumawa ng nuclear weapons na ayon pa sa Israel ay handang gamitin ng Iran laban sa kanila. At bago pa man ito mangyari ay mas nararapat na umano na pigilan nila ang Iran bago pa maging huli ang lahat. Kaya abangan na lang muli natin ang mga kaganapan sa gerang ito sa pagitan ng Israel at Iran sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo